Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Vico. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Samar. Nang mga panahong ito, 20 anyos pa lamang si Vico nang makilala ang isang misteryosong lalaki. Si Isko na kasing edad niya. Masasabing mahirap ang pamumuhay ni Isko at ng pamilya nito dahil wala silang ibang hanap buhay kundi pangingisda lamang. Magkapit-bahay ang dalawa. Ang bahay nila Vico ay isang payak na bahay na karaniwang makikita sa probinsya, ngunit dalawang palapag. Samantalang si Isko naman, naninirahan ilang distansya mula sa tahanan. Hapa o isang palapag lamang ngunit malapit sa dagat. Madalas nakikita ni Vico si Isko na naka-standby sa isang maliit na pangpang at may kung anong ginagawa. Yun bang gumagalaw yung mga kamay at tila may kinakausap. Ngunit wala na bang ibang tao maliban dito? Inakala nga ni Vico na may topak sa pag-iisip ang binata. Ngunit nang minsang makausap, matino naman pala ito. Palabiro at kayang makipagsabayan ng asaran. Katagalan, naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Madalas siya nitong sinasama sa pangingisda. Sa katunayan, kapag may huli, naghahati sila sa kita. Kahit si Isko lamang naman ang nagtrabaho. Ang pinagtataka lamang ni Vico, bakit bigla na lang itong nagiging seryoso? Yun bang kahit nag-uusap, bigla itong hindi kikibo na tila may pinapakiramdaman sa buong paligid. Nang minsang magtampo si Vico, hindi na niya napigilan ang sariling magtanong. Wala. Huwag mong pansinin yun. May naiisip lang ako. Sige na, tulungan mo kong iakyat yung bangka sa pangpang. Baka abutin ng pagtaas ng dagat eh. Wala pa naman tong tali. Tugon ni Isko. Ganun ba? Akala ko kasi galit ka. Oh, ayan. Teka, aalisin ko lang muna yung tubig sa bangka. Mabigat eh. Kakadaong lamang nila sa isla. Galing sa panglalambat at maraming nakuha. Ganun pa rin. Hati pa rin sila sa huli at masaya si Vico na umuwi ng tahanan. Makalipas ang ilang araw, nagtaka si Vico kung bakit hindi na nagpapakita pa si Isko. Hindi na nagpupunta sa tahanan, kaya naman naisipan nitong bisitahin ang bahay ng kaibigan. Magandang hapon po, Manang Pas, Manong Bart. Matanong ko lang po, hindi ko na kasi nakikita si Isko. Nasaan po ba siya? Matapos magtanong, nakita ang naging reaksyon ng mga magulang ni Isko. Nagkatitigan, nagtutulakan pa kung sino ang unang magsasalita. Hindi ba nabanggit sa'yo ng anak ko? Babalik din yon. Baka mamayang gabi narito na siya. Hindi naman na nagsalita pa si Vico. Tumango lamang ito at nagpaalam na uuwi na lamang ng tahanan. Kinabukasan, nakita ng binata si Isko. Naroon sa bangka at kinukumpuni ang katig. Sok, magandang umaga sa'yo. Mga 3 araw kitang hindi nakita. Saan ka ba nagpupunta? Wala. May pinuntahan lang. Taon-taon ko na kasi itong ginagawa. Hindi na importanteng malaman mo. Personal ko kasi ito eh. Nga pala, mamayang hapon lalao tayo. Maganda yung panahon tsaka magbabaon tayo ng alak. Mag-iinuman tayo sa laot at magkikilaw ng isda.
Naku, umiinom ka pala? Tsaka bakit sa laot? Baka malasing pa tayo niyan at hindi makauwi. Kaunti lang naman. Tsaka pampalakas din ang loob, no? Mamaya, balik ka na lang dito. Ayusin ko pa kasi itong bangka eh. Marupok na yung nylon sa katig at baka biglang bumigay. Tumango naman si Vico. Ngunit hindi ito umuwi. Tinulungan ang kaibigan sa pagkukumpuni ng sasakyan hanggang sa matapos at umuwi muna si Vico. Pagsapit ng hapon, nagkita sila muli sa dalampasigan. May dalangang alak si Isko. 2 bote ng gin bilog. Ang totoo, malakas uminom si Vico ngunit hindi pa nakakainuman si Isko. Ito pa lamang ang unang beses na makakainuman ang kaibigan. Ngunit ang nakakatakot, sa laot pa talaga na lubhang napakadelikado kapag tinamaan sila ng alak. Ngunit malaki naman ang tiwala kay Isko. Nang nasa laot na sila, hindi pa naiaahon ang lambat matapos mailaglag. Nagsimula ng tumagay ang dalawa. Hindi alam ni Vico na may pinaghahandaan pala si Isko, kaya ito umiinom. Nang maubos nila yung isang gin, nagreklamo na si Vico dahil tinatamaan na ito, lalo't purong alak lamang at walang halo ng tubig. Kita sa mukha ng binata ang pagsimangot. Doon na lang natin sa tabi naman yung isa pa. Kinakabahan ako dito eh. Nga pala, iba yung tumatakbo sa isip ko ngayon. Hindi ka naman kasi umiinom. Pampalakas ng lang loob o pampawala ng lamig. Pero talaga, umiinom ka? Ay, mahirap ipaliwanag. Basta, may pinaghahandaan lang ako. Gusto ko yung matapang ako at hindi matitinag eh. Huwag mo nang isipin. Sige, pagkatapos ng pangalawang laglag ng lambat, uuwi na tayo. Kumunot ang mukha ni Vico sa mga sinabi nito. Pakiramdam niya ay tila may kalaban si Isko. Natakot pa nga noon dahil baka siya ang tumbok nito. Lalo pat nang matapos sa ginagawa at makauwi, hindi na nila ininumpa ang isang bote. Nagmungkahi bigla si Isko na umuwi na si Vico. Vico, mauna ka na sa inyo. Ako nang magliligpit. Ihatid ko na lang din yung parte ng hatian natin ng huli sa inyo. O sige na, may gagawin pa ako eh. Nang mga sandaling yun, kinabahan na si Vico dahil medyo may kabigatan ang bitaw ng boses ni Isko. Sobrang seryoso pa ng mukha at panaylinga sa buong paligid. Tila may kung anong binabalak gawin. Dahil sa dalang takot, umuwi na si Vico ngunit hindi dumiretso sa tahanan. Sa halip, nagpunta ito sa maliit na pangpang at nagtago. Malapit lamang ito sa daungan ng bangka. Sa isipan ni Vico, may masamang gagawin sa kanya si Isko, kaya nagmamasid sa kinikilos ng kaibigan. Kitang-kita ni Vico ang ginagawa ni Isko. Nagpagpag ito ng lambat sabay lingas sa kung saang direksyon at nagmamadali pa. Hanggang sa nakadinig si Vico ng mahinang paghangos. Nanggagaling ito sa baba. Madilim at ilang distansya ito kay Isko. Sinilip ni Vico kung ano yung nadinig. Halos maihi ito sa takot nang makakita ng ubod ng itim na nilalang. Gumagapang sa dilim, papunta sa direksyon ni Isko. Noong tinamaan ng liwanag, mas lalong natakot si Vico. Nakita ang buong itsura ng nilalang. Tao pala na tila naligo sa itim na langis. Buhaghag ang buhok. Mahaba ang mga kamay at paa. Nakita pa ang mga ngipin ng ngumanga ang nilalang. Maputi ngunit sobrang tutulis at ang lalaki. Jesus Santo, aswang ay nakikita ko. Naku Isko,
Tumakbo ka na, kaibigan! Tinitigan ng nilalang si Isko hanggang sa kumuha ito ng sagwan at ng bangka. Dinuro ang aswang at sinabing, Alam mo, ilang araw na kitang pinakikiramdaman eh. Inakala patuloy ng kaibigan kong baliw ako. Yawa ka, hindi ka pa nadala. Anong gusto mo? Patayin kita? Ha? nanlaki ang mga mata ni Vico sa mga nasaksihan at nalaman. Sobrang tapang ni Isko. Hindi ito takot sa aswang. Lumapit ng lumapit kay Isko ang aswang hanggang sa biglang itinaas ni Isko ang kamay. Ikinumpas ang daliri at biglang hinipan sabay duro sa aswang. Saksing buhay ang mga mata ni Vico nang makita ang nilalang na biglang nanigas. Bumagsak ang ulo sa buhangin at umangil ng malakas. Lumapit si Isko. Pinagpapalo ng sagwa ng aswang. Hindi magkawari ang itsura sa pagdaing. Nagpagulong-gulong sa buhangin at sinubukang lumaban. Ngunit hindi man lang nito may angat ang katawan. Ito na ang huli nating pagkikita. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon at magbago ka na. Higit sa lahat, wag na wag mo kong susubukan. Bigla itong dumura sa iba't ibang direksyon. Dito na nakita ni Vico na tumayo yung aswang. Mabilis na kumaripas ng takbo papunta sa dilim hanggang sa tuluyang maglaho. Nabalot ng misteryo ang isipan ni Vico patungkol kay Isko. Hindi pala siya ang kinakalaban at pinaghahandaan, kagaya ng inaakala. Nang mga sandaling yun, gusto sanang magpakita ni Vico. Ngunit baka isipin ni Isko na hindi siya tao kausap. Hindi mapagkakatiwalaan at mapag-usisa. Kaya naman, umuwi na ito. Ngunit dala ang matinding kilabot sa mga nasaksihan. Ilang sandali lang na makarating si Vico sa tahanan. Dumating din si Isko. Inabot ang parte sa isdang nakuha. Ilang na ilang si Vico na mga sandaling yun. Kahit tumitig man lamang sa mga mata ni Isko, parang may pumipigil sa kanya. O Vico, may problema ba? Naku, pasensya na at pinauna kita rito ha. Baka kasi hinahanap ka na ng mga magulang mo. Oy, may isang bilog pa. Dala ko, ubusin na natin to. Labag man sa kalooban ang alok ng kaibigan. Napilitan na lamang ito at nagbigay respeto. Hilaw ang pagtawa ni Vico sa bawat biro at banat ni Isko. Tumatango lamang ito. Ngunit nag-iba na ang tingin sa kaibigan. Yun bang kahit alam mo na, nagpapatay mali siya ka na lang. Hanggang sa umuwi na lamang ang kaibigan. Kinabukasan, hindi na nagpunta si Vico sa bahay nila Isko. Natili na lamang sa tahanan at bawat sandali nasasariwa sa isipan ang mga naganap. Ang pinagtataka ni Vico, bakit hindi nagpupunta sa kanila si Isko? Samantalang umaga pa lamang bumibisita na ito para makipagkwentuhan. Mga isang linggo pa ang lumipas. Hindi lumitaw si Isko. Sinuri din ang bahay ngunit hindi makita ang kaibigan. Ganon din sa daungan ng bangka. Naroon pa rin ang bangka nito. Tuyong-tuyo na tila hindi na nagagamit. Hanggang sa hindi na nakatiis si Vico, pumunta ito sa bahay nila Isko at nagtanong. Kagaya ng dating naging reaksyon ng mga magulang. Nagkatitigan. Kapansin-pansin sa kilos na tila nagtutulakan kung sino ang unang magsasalita. Mawalang galang na po ah. Gusto ko lang po kasing makita si Isko. Nasaan po ba siya? Sabihin mo na kasi Bart,
Kaibigan naman yan at mabait na binata. Ay nako, ako na nga lang. Adong Vico, baka hindi ka maniwala ha. Ganito kasi, malapit nang mag-Biyernes Santo. May kinakailangang paghandaan si Isko. Naroon siya ngayon sa kabilang parte ng isla. Nagdedebosyon ng kanyang namana sa lolo. Kayo nang mag-usap kapag dumating siya ha. Nabalot ng katanungan ang isipan ni Vico. Bakit sinabing may pinuntahan at may nabanggit pang debosyon? Hindi pa ito nakakarinig ng mga ganitong bagay sa isang tao. Kaya naman hinintay ang pagdating ni Isko. Hindi nagtagal. Takip silim nang dumating ang kaibigan. Hindi naman pala ito nawawala ng ilang araw. Umuuwi din pala si Isko sa gabi. Noong una, hindi halos makapaniwala si Isko kung bakit sinabi ng ina ang tungkol sa kanya. Hindi dapat malaman ng iba ang ginagawa. Kahit sino o maski matalik pang kaibigan. Walang taong mapagkakatiwalaan ayon sa kanya. Maski ang mga magulang, hindi na maitago ang lihim na pagkatao. Ngunit dahil wala nang magagawa pa, pinaliwanag na lamang kay Vico ang sikreto. Kasalukuyang nasa gilid ng baybayin ng mga sandaling yun. Vico, ang totoo, meron akong kaalaman eh. Mahabang storya at mahirap ipaliwanag. Bibigyan na lamang kita ng ilang detalye. Total may ideya ka din naman sa pagiging weirdo ko. Meron akong gamit, Vico. Gamit? O agimat na ako lang ang tumanggap mula sa lolo. Ang krus kambal. At may nakaipit na mutya sa gitna. Ito ay papakita ko sa'yo. Ayan. Sana kung anumang malaman at madinig mo yon, naway mapagkakatiwala ang kasana. Ipinakita nito ang krus na magkadikit. May hulma ang bawat isa ng imahe ng Panginoong Hesus. Sa gitna nito, may isang bilog at kulay itim na bato ngunit makintab. Para saan naman to? At ano bang ginagawa mo sa kabilang baryo? Ang sabi naman ni Isko, nagdedebosyon mula bago mamatay si Jesus at babalik sa pagdedebosyon sa pagkabuhay. Karga ng gamit ayon sa kanya. Oo, di ba? Nalilito ka. Wala ka namang ideya sa ganitong bagay. Galing pa to sa kaninu-ninuan ko at mula pa daw ito sa dayuhang kasama ni Magellan na dumaong sa lugar. Kaya ayaw tong tanggapin ng iba ng mga sumunod na henerasyon dahil mababalot ng subok ang kanilang mga buhay. Napakabanal ng gamit na to, Vico. Masasabi kong ilan sa mga aswang sa lugar ang natimbog ko na at hindi mo lang alam. Ngayon, kaya mo ko napapansing nagbabago ng emosyon dahil sa bigay na katangian sa akin ng gamit ko. Kapag may banta sa paligid, kaagad lumalakas ang kabog ng dibdib ko. At yung bakit ako umiinom? Ang totoo, hindi naman talaga ako umiinom eh. Pinapalakas ko lamang ang loob ko. Takot ako sa mga kakaibang bagay. Kahit may gamit ako, hindi ko kayang matagalan ng kilabot. Kaya umiinom ako ng alak. Ilang araw na din akong ginagambala ng aswang na nakaengkwentro ko. Alam kong naroon ka at nanonood sa akin eh. Hinayaan lang kita nang mabigyan ka sagutan ng mga katanungang nasa isip mo. Hindi nakakibos si Vico. Tila nabuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya makapaniwala na may kakaibang katangian pala si Isko na itinatago lang na matagal na panahon. Dagdag pa ng kaibigan, ang mutsyang nakaipit sa krus kambal, ang luha ng Berheng Maria. Ang mutsyang ito ay nakuha din ng ninuno sa rebulto ng Berheng Maria sa isang simbahan sa Samar. Himala itong nakitaan ng bakas ng luha sa mata at may nakita siyang itim
at makintab na bato sa paanan ng berhen sa ibabaw ng altar. Dahil sa malakas ang kaalaman ng ninuno, kagad naisip nitong isang mutya ang bagay na nakita. Hindi naman nagkamali, sapagkat nang ipasubok ang gamit, hindi man lamang ito nabasag. Ang lakas din ng pagbula ng tubig na may orasyon ng ito'y ilublob. Sa totoo lang, ang pinakamalakas ang mutya ng Santong Berheng Maria. Ito kasing krus kambal, kinakailangan pa ng debosyon. Samantalang ang mutya, hindi na. Ligas na yung katangian na biyaya at hindi nawawala. Ngayon alam mo na kung anong meron ako at mga lihim. Pinagkakatiwala ko sa iyong lahat ng sikreto ko. Naway manatili sa isipan mo ang kabutihan at pananalig sa Diyos, Vico. Isasama kita bukas makalawa sa isang lugar sa isla. Pupuntahan natin yung aswang na nakaengkwentro ko. Hindi kasi yun titigil hanggat hindi nakakagante. Maalam din yun at malakas na mangkukulam. Mula noon, mas naging malapit pa si Vico at Isko. Kung may biglaan mang pagbabago sa kilos nito, alam na ni Vico na may pinakikiramdaman ng kaibigan sa paligid. Ayon kay Vico, pati siya ay nakikiramdam na rin at nagmamasid. Naging malakas ang kuryosidad na malaman ang lahat. Hanggang sa sumapit ang araw na tinakda ni Isko, pinuntahan nila ang bahay ng aswang. Nang sandaling to, tanghaling tapat pa lamang. Nang makarating, bukas naman ang pinto ngunit pagpasok nila, walang tao sa tirahan. Nasa gitna ito ng isla sa itaas ng bundok. Ang nakita nila, mga karaniwang gamit lamang sa loob ng bahay. Ngunit may nakasabit sa bubong na kung anong mga bagay na hindi pa nakikita ni Vico sa tanang buhay. Mga pinatuyong halaman na ginagamit ng animal na yon para sa panggagamot ng katawan at pangkulam. Ang nasa dingding naman, mga tuyong karne. Yung baho na naamoy ko nang makita ko yung aswang na yon, katulad din ng amoy sa bahay na to. Nakakasulasok. Ganyan talaga ang aswang. May kakaibang baho na hindi mo magugustuhan. Langis nila yan, Vico. Langis na pinaghalong katas mula sa patay at iba't ibang hayop. Pero kasama ang orasyon dyan ng demonyo. O sige, umalis na tayo rito. Huwag nating pakialaman ng mga gamit sa bahay at baka isipin ng aswang na may balak tayong masama sa kanya. Tama lang na isipin ng bumisita lang tayo. Dahil ito naman yung ginagawa ko palagi. At alam niya yon. Dagdag pa nito, may iba pang aswang sa lugar. Inaantay lamang ni Isko na magkamali sila ng kilos. Lahat ng aswang sa lugar, kilala at takot sa kanya. Binantaan akong gagawa ito ng karahasan. Kagad silang papatayin ni Isko. Habang naglalakad pa uwi, tinanong ni Vico ang kaibigan kung bakit hindi nalang pinatay ang aswang na laging nanggagambala sa kanya. Ayon kay Isko, hindi naman ito namiminsala, maliban na lamang sa pangungulit. Gusto lamang kasi ng aswang na kunin ang gamit. Napatanong na si Vico kung ano ba talaga ang katangian ng tangan. May ideya na si Vico sa mga iba't ibang gamit na nakita. Ngunit ang sinasabing luha sa ribulto ng birhen, wala pa. Tagaliwas, kabal at malakas na parusa. Papaliwanag ko sa iyo isa-isa. Tagaliwas, kaunting pagkakahalin tulad to sa kabal. Basta, kahit anong masamang orasyon ay ipatama sa iyo, hindi ka tatamaan. Kagaya ng Tigalpo, sa halip ay babalik ito sa mangkukulam o hindi naman kaya mawawala ng bisa. Nasubo ko na ang gamit at sa katunayan,
Binaril ako habang suot ko ito eh. Pero hindi pumutok yung baril. Yun ang tagaliwas. Kung pumutok man yun, hindi ako tatamaan. Samantalang yung kabal naman, tatamaan ka pero hindi mo iindahin. Yun bang parang katilang sa katawan? Kapag tinigalpo ka naman o kinulam, mararamdaman mo lang yung kulam pero hindi ka masasaktan. Parusa. Ito na yung halong orasyon na isasabay mo sa gamit kapag may kalabang ka. Gante. Kagaya din to ng tigalpong orasyon na ibabato mo sa kalaban. Malakas lalo kung kasabay pa nito ang krus kambal. Kung susumahin, malakas ang tangan ko, Vico. Malakas pero may limitasyon. Kailangan lang itong gamitin sa kabutihan at baka mawala ang bisa. Kung gusto mong magkatangan, kailangan mong maging bukas sa kakaibang bagay. Mag-aaral ng karunungang espiritual at alamin kung ano pa ang iba't ibang klase ng tangan. Sobrang dami at halos hindi na mabilang. May mutya o galing sa kalikasan. May gawa din naman ng tao. Basta tandaan mo, lahat ay totoo at kaya ko nilihim to dahil alam kong iisipin ng mga tao na hindi naniniwala na weirdo ko o mapanlin lang. Ayoko ding maging tanyag at baka maging usap-usapan ako. Hamunin pa ng iba't ibang tao. O subukan na siyang ayaw ko naman dahil baka uminit yung ulo ko eh. Sa mata ng Diyos ko na pinapaubaya ang mga nagawa kong kabutihan. Sobrang humanga si Vico sa kanyang kaibigan. May ilang manggagamot sa lugar na may iba't ibang gamit. Ngunit simple lamang si Isko. Palihim kong kumilos ngunit gumagawa pala ng kabutihan. Natanong din ni Vico kung bakit ayaw maging manggagamot ni Isko. Ang sabi nito, ang dating may-ari ng krus kambal ay manggagamot. Ngunit ayaw gayahin dahil magiging limitado ang pagkilos. Tama na nga yung mga tanong mo. Halos kulang na lang buong pagkatao ko yung iladlad mo eh. Ikaw talaga. Nga pala, kung gusto mo makakita ng mga nilalang, sumama ka sa akin kapag naalis ako. Bukas, pupunta tayo doon sa kabilang dako ng isla. May gumagalang aswang at pinatay nito yung manuka ng isang pamilya doon eh. Subukan nating hulihin at palayasin. Ano, payag ka? Pero mag-iinuman muna tayo. Napatingin si Vico sa isang banda. Kita sa mukha ang matinding pagkatakot. Ngunit muling nagsalita si Isko na wag itong mag-alala dahil walang mangyayaring masama. Ito ay kung susunod si Vico sa utos ni Isko kapag naroon na sa lugar. Kaya naman sumang-ayon ang binata. Sa kabila ng takot at mga sinabi ni Isko, talagang nagkaroon ng malakas na kuryosidad si Vico sa mga kakaibang usapin. Kinabukasan, lumaot na sila at nag-inuman. Sinabi ni Isko ang mga dapat gawin ni Vico sa lugar. Huwag lalayo sa kanya at magdala ng itak o kahit anong patalimpang depensa. Noong tinamaan na ng alak si Vico, sinabi nitong kahit makipagsuntukan pa sa aswang, hindi na siya natatakot. Natawa na lamang si Isko dahil nakikita niya ang sarili sa naging asal ng kaibigan kapag nakakainom. Takip silim na makadaong sila. Umuwi muna si Vico sa tahanan. Kinuha ang itak, balisong ng ama at nagsuot ng makapal na damit at pantalon niya. Nang makita ito ni Isko, halos maihi sa kakatawa. Mukhang pupunta ng digmaan si Vico. Ngunit ayos lang naman ang suot dahil kahit papano, kapag nakaengkwentro nila ang nilalang, hindi ito magdudulot ng malaking pinsala sa katawan. Baka mainitan ka niya sa suot mong jacket ha?
Mahabang lakaran pa naman at siguro 1.5 oras pa bago tayo makakarating sa lugar. Tara na, at sa daan natin inumin tong isang gin. Nagsimula na silang maglakad. Kasabay nito ang salitang pagtungga ng alak hanggang sa narating nila ang lugar. Nang mga sandaling to, tahimik at ilang tao na lamang ang makikita sa lugar. Nagtanong si Vico kung aling bahay ba ang sinasabing ginagambala ng aswang. Sinabi naman ni Isko na hindi niya alam. Basta dito lamang sa lugar. Lintik, sa layo ng nilakad natin, di mo pala alam yung bahay. Anong gagawin natin? Lilibutin yung buong kabahayan? Hindi. Pakikiramdaman lang. Hindi naman importanteng malaman yung bahay kung saan gumagambala yung aswang. Kahit magpunta pa tayo doon, kung hindi magpapakita wala tayo magagawa. Ang importante, narito tayo para mag-imbestiga at baka mapagbigyan ng pagkakataon na makaharap at makita ang perwisyo. Huwag kang mainip. Makikita natin yun maya-maya lang. Akin na yung itak mo. Doon tayo sa kahoyan, no? Hahamunin natin. Iniabot naman ang itak. Nang makarating sa kakahuyan, biglang binunot nito ang itak. Hinasa sa isang malaking bato at panaysitsit. Ano bang ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Kakahasa ko lang yan. Ay nako, hinahamon ko lang yung aswang. Ito yung mabisang paraan para lumapit. Sa mga sinaunang panahon pa to, ano ka ba? Hindi na nagsalita pa si Vico. Naupo na lamang ito sa isang bato. Tinungga ang huling laman ng bote. Ilang sandali lang, biglang tumayo si Isko. Kumunot naman ang mukha ni Vico. Sobrang seryoso ng mukha ni Isko habang nakatingin sa isang direksyon. Bumubuka ang bibig. May lumalabas na salita ngunit hindi maintindihan. Narito siya, Vico. Mula sa kinaroroonan natin, 1 hektarya ang layo. Huwag kang lalayo sa akin. Dali, kumilos na tayo. Umabante ng lakad si Isko. Sumunod naman kagad si Vico. Pahinto-hinto silang naglalakad ngunit bigla na lang inangat ni Isko ang kamay. Ilang sandali pa, sumenya si Isko na bantayan ng pwesto. Tignan mo lang ako kung saan ako magpupunta, ha? Napaisip si Vico. Paano nito masusundan si Isko? Sobrang dilim sa lugar. Ngunit wala na itong nagawa dahil nagsimula ng maglakad si Isko. Hanggang sa biglang nakaamoy si Vico na bumaho ang buong paligid. Pamilyar ito sa kanya. Amoy ng aswang noong una siyang makakita nito. Hindi na nakita pa si Isko dahil bigla din itong nawala. Hindi alam noon ni Vico kung bakit siya sobrang kinakabahan. Nawala ang pagkalasing. Hanggang sa nadinig niya ang boses ni Isko at pinapalapit siya nito. Kagad namang kumaripas ng takbo si Vico. Pagkalapit ay nakita. Nakadaga na si Isko sa aswang na nakataob. Panay ito ng bigkas ng salita sabay tapik sa likod ng aswang. Jesus ko! Isko! Anong gagawin ko? Wala lang. Bantayan mo lang kami at mamaya manghihina na ito. Ikaw, anong pangalan mo? Magsalita ka. Umangil ang aswang at nagkukumawala. Ngunit hindi magawang maiangat ang katawan mula sa pagkakadaga ni Isko. Hanggang sa hindi na nakatiis si Vico. Hinawakan ang magkabila ang kamay at nang mahawi ang buhok ng aswang. Halos mapatalon si Vico sa takot. Iba ang itsura nito kumpara sa nakita. Mukhang aso at sobrang tutulis na mga ngipin. May kalakihan din ng katawan at maraming balahibo.
Nilaban na lamang ang takot hanggang sa, ano bang naging kasalanan ko sa inyo? Pakawalan niyo ako. Itinatanong mo pa. Ikaw ang naminsala ng manukan sa lugar. Anong pangalan mo? Ako nga. Ako nga ang namiminsala ng hayop. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Alam mo naman siguro ang aswang lalo't baguhan pa lang. Ako si Alex. Taga dito rin. Pero ako yung anak ng pamilyang napinsalang manukan. Pinalabas lang na inaswang para hindi paghinalaan yung pamilya namin. Wika ng aswang na siyang ikinagulat ng dalawa. May-ari din pala ng manukan ang aswang na ito. Ayon pa rito, matagal na siyang nayanggaw sa isang lugar sa Samar noong minsang nakipiesta. Matagal nang itinatago ng pamilya ang nangyari at ilang beses nang pinagamot ngunit hindi umuubra. Tumakas lamang siya dahil sa sobrang gutom, ngunit hindi siya kumakain ng tao. At kaya din nag-alaga ng manukan ang mga magulang para din sa kanya. Lintek, ba't ka naman hindi umuwi? Kapag bumalik ka sa wisyo, ipatali mo kaya yung sarili mo. Huwag yung gumagala ka na lang ng basta-basta. Alam mo namang kinakatakutan yung aswang eh. Teka, kailan ka ba nayanggaw? 1 taon na. Dikit na sa akin ang yanggaw. Sa palagay ko, hindi kita matutulungan na makabalik sa normal. Pero kaya kong tulungan ka sa pagpigil sa sarili mo sa tuwing susumpungin ka. Bibitawan kita ha, pero huwag kang magkakamaling gumawa ng hindi ko magugustuhan. Tandaan mo, napapailalim ka na sa orasyon ko. Patay ka kapag nagkamali ka. Pagkabitaw sa aswang, marahan naman itong umupo sa isang gilid. Nanlaki ang mga mata ni Isko nang makitang may suot itong kwintas na may kulay pulang tela at nakabalot sa kung anong bagay. Oy teka, parang may mali ah. Nayanggaw ka ba talaga? O isa ka talagang aswang? Bakit may ganyan ka? Kaya pala ang baho mo eh. Hindi ko naisip yung kanina. Pinagmumukha mo kong tanga. Kaya pala nakapagsasalita ka. May lumapit din sa akin na isang aswang. Binigay sa akin para pang depensa sa anumang orasyon. Lalakas din ang pakiramdam ko kapag dala ko to. At tama ang mga sinabi mo. Teka, ano ba talaga yung totoo? Kung gusto mong gumaling, bakit mo tinanggap yan? Pinapalala lang yan yung pagiging aswang mo. Para mo ding sinabing tinanggap mo na yung kapangyarihan ng demonyo. Di bale, wala na akong paki dyan. Ang importante, markado na kita. Kung gusto mong magbago, ituturo ko sa'yo kung saan ako nakatira. Puntahan mo ko sa bahay at huwag mong ipagsasabi sa kapwa mo aswang. Aalamin ko pa kung sa paanong parang kita magagamot. May pag-asa ka pa. Yan ay kung maniniwala ka sa akin. Naiintindihan mo ba ako? Talaga ba? E paano na ako? Kapag nag-traitor yan di timbog din ako, Isko. Sabat ni Vico. Kita sa mukha ang pagkabalisa. Umapayag ako. Maraming salamat at binigyan mo ko ng pag-asa. Tsaka ikaw. Oo, ikaw. Hindi ako masamang tao, no? Kahit aswang ako. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Ilang sandali pa. Pinakawalan na ni Isko ang aswang at sinabi kung saan sila nakatira. Pagkaalis ng aswang, nagkatitigan pa ang dalawa at kita sa mukha na tila natatawa. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Kinakailangan talagang mag-imbestiga. Hindi yung papatayin na lang yung aswang. Nako, kapag tinuluyan ko yun, siguradong lalamunin ako ng konsensya. Tara na nga, Vico. Akala ko pa naman ang lakas na ng loob mo kasi nakainom ka. Ay nako.
Hindi na nagsalita pa si Vico. Umiling na lamang habang nakangiti. Kinabukasan, maagang nagpunta si Vico sa bahay ni Isko. Nagtanong kung kailan mapupunta ang aswang. Inaan mo nga yung boses mo at baka madinig ka ng mga magulang ko. Hindi ko alam, Vico. Baka bukas, baka mamaya, o baka sa susunod na mga araw. Basta markado na siya sa akin. Hindi muna ako lalaot ngayon. May pupuntahan mamaya mga magulang ko. At bukas pa babalik. Wala kasing may iwan sa bahay eh. Kung gusto mo, dito ka muna mag-standby. Gusto ko yung ugali mo kapag nalalasing eh. Mag-iinuman tayo kapag wala na sila nanay at tatay. Ito naman ang gusto ni Vico. Palainom talaga ang binata. Pagkaalis ng mga magulang ni Isko ay nagpunta ito sa bangka. Nagtaka naman si Vico dahil nasabi nitong hindi sila lalaot. Hanggang sa may dinukot ito sa ilalim ng bangka na bote ng gin. Ito reserbo. Ba't parang gulat na gulat ka? May baon na ako palagi. Bukang magiging lulong na din ako sa alak ka kahit walang pinaghahandaan eh. Ikaw kasi, nahawaan mo ko eh. Anong nahawaan? Ikaw nga tong unang nag-alok sa akin ng iinom. At sabi mo hindi ka talaga umiinom ng alak. Maliban na lang kapag may pinaghahandaan ka para lumakas yung loob mo. Eh anong tawag mo dyan? Mas masahol ka pa nga sa akin eh. Pero hindi ako lasinggero no? Sige na, doon tayo sa bahay. Ng mga sandaling to, masasabing napakamalapit ni Vico at Isko sa isa't isa. Parehas sila ng ugali. Palabiro ngunit hindi nagbibitaw ng masasakit na salita. Talagang mataas ang respeto sa isa't isa. Lalo ngayong alam na ni Vico ang pagkatao ng kaibigan at malaki ang paghanga rito. Mas malapit pa sila ni Isko kesa sa kapatid ni Vico na matanda ng 5 taon sa kanya. Nag-inuman sila doon sa gilid ng bahay. Nakaupo lamang sa buhangin at nakaharap sa dalampasigan. Hanggang sa sumapit ang tanghali. Kontrolado naman ng dalawa ang tagay kaya hindi masyadong tinatamaan. Mas marami pa ang kwentuhan kesa inuman. Ilang sandali pa. May lumapit sa kanila na isang matandang lalaki. Kapitbahay lamang at ang sabi ay may naghahanap kay Isko at tinuro ang tahanan. Nagpunta na ba rito? Eh dito nagpunta yun eh. Akala ko nga kainuman nyo. Sino pong tao? Babae naman po yung dumaan kanina eh. Di ba maganda nga Isko? Ang puti at parang anak mayaman. Ayun nga yung naghahanap. Hindi ba huminto? Ang sabi ko sa baybayin lang. Ay nako, baka umuwi na yon. Sige na't aalis na ako. Wika ng matanda na siyang ikinagulat ng dalawa. Nagkatitigan at kita sa mukha ang labis na pagtataka. Ano? Babae hinahanap ka? At yun yung nakita natin kanina? Pambihira! May tinatago ka ba sa akin, Isko? Batukan kaya kita. Kitang nagulat nga ako eh. Walang taong pumapasok sa isipan ko. Pero iba yung pakiramdam ko doon sa babaeng dumaan kanina eh. Mabigat yung presensya. Parang may kakaiba sa kanya. May kakaiba nga dahil maganda at masasabi mo talagang mabigat yung presensya dahil lalaki tayo. Jesus ko nimo oy. Teka, doon yun nagpunta eh. Puntahan ko kaya? Wag na. Nadudumihan yung isipan ko sa'yo eh. Baka nagkamali lang yun ng tumbok na tao. Dahil kung tayo yung hanap niya, lumapit na yung kasi nakita tayo eh. Baka mapahiya lang tayo. Hindi na nagsalita pa si Vico. Pagsapit ng hapon, bigla namang dumating yung babae. Halos mapatalon sa gulat si Vico dahil bigla itong lumitaw sa likuran ng hindi namamalayan.
Anak naman ng nanay mo. Ginulat mo naman ako, miss. Wika ni Vico. Habang si Isko naman, nanlaki ang mga mata at gulat din ang itsura. Pasensya na ha. Hindi kagad ako lumapit. Nagmamasid-masid muna ako sa lugar. Baka kasi may hindi maganda. Ako si Alex, yung tinugis nyo kagabi. Wika ng babae. Nagpakilala ito sa pangalang Alex. Ang aswang na nahuli nila. Napalunok ng laway si Vico. Hindi inaasahan na babae pala ang aswang. Maging si Isko ay hindi nakapagsalita. Nakatulala lamang at kita sa kilos ang pagkataranta. Kaya pala nang mapadaan ka kanina, iba na yung pakiramdam ko. Tsaka babae ka pala. Nako, nakakahiya naman eh. Itong maliit na kubo lang yung tirahan namin eh. Hindi importante sa akin ang katayuan ng isang tao. Dahil kung tutuusin, mas mahirap yung kalagayan ko ngayon. Tinupad ko ang sinabi mo at gusto kong gumaling. Pakiusap, kung gaano man katotoo yung sinasabi mo kagabi, sana matupad mo. May pag-asa pa, hindi ba? Hindi ako nagsisinungaling, Alex. Mukha ba? Pasensya na kung naaktuhan mo pa kaming nag-iinuman. Teka, sandali. Dito, pasok ka sa loob. Ayan, upo ka muna. Pasensya na't makalat ang bahay ha. Umupo naman si Alex sa kawayang bangko. Habang si Vico naman, nagtatanong kung ano ba ang maitutulong sa kaibigan. Diyan ka lang sa tabi. Makikita mo ngayon yung gagawin ko. Alex, walang mali siya ha. Pwede ko bang mahawakan ang braso mo? Mabuti naman at hindi mo suot yung kwintas. Mas maganda yan. Iniangat ni Alex ang kamay. Pinisil ni Isko ang braso. Sa hindi malamang dahilan, biglang nagsalita si Isko. Nako, kapit na nga yung yanggaw. Pero susubukan pa rin nating alisin. Ang iba kasi kinukumpronta yung mismong yumanggaw kasi naroon ang gamot. Pero ang sakin, lakas ng bisa ng gamit ko lang. Ipapahawa ko sa iyo ang kwintas ko. At kung ano man yung maramdaman mo, huwag mong bibitawan. Titiisin mo lang yung sakit kung lalabas ba sa iyo yung yanggaw. Vico, pakihawakan mo nga siya sa magkabilaang balikat. Makakaranas siya ng pagbabago ng ugali at boses. Dalawa ang kumakatawan sa kanya. Ang sarili at ang aswang. Baka mangagat pa nga eh. Napabuntong hininga si Alex. Pagkahawak sa kwintas ni Isko, sinarado ang kamao. Wala namang kakaibang nangyari kay Alex. Napakunot pa nga ang muka dahil pinaghahandaan na ang mangyayari sa sarili. Wala naman eh. Ano ka ba, Alex? Hindi pa nga ako nag-uusal eh. Tsaka ikaw, Vico, kumalma ka lang dyan. Para namang tatakbo ka namang oras eh. Sige, Alex, higpitan mo ang hawak sa kwintas. Wika ni Isko, sabay buka ng bibig ng binata. Saksing buhay si Vico nang makitang parang kinoryente si Alex. Biglang tumuwid ang mga paa at kamay. Nanginginig ang buong katawan. Yung mukha naman ni Alex ay hindi na magkawari sa sama. Kita ang pagdaing at rinig nilang dalawa ang pagkikiskisan ng mga ngipin ng dalaga. Hindi naman binitawan ni Isko ang kamao ni Alex kung saan naroon ang kwintas. Panay lamang ito usal at kita na rin sa mukha ang pagkataranta. Hanggang sa inalis na ni Vico ang mali siya sa isipan. Mahigpit ng inipit ang katawan ng dalaga. Habang nakatakip naman ang isang kamay sa bibig ni Alex. Sumisigaw kasi ito at baka kung ano pa ang isipin ng kapitbahay kung sakaling madidinig. Ano? Isko, nakakaawa na si Alex. Baka bumigay yung katawan niya.
Hoy, huwag kang ang maingay. Nag-uorasyon ako eh. Hindi siya bibigay. Walang mangyayari sa kanya. Ilang sandali pa. Nakaramdam na si Vico na tila lumalakas si Alex. Bahagyang nagbago ang tono ng paghangos na tila lalaking paos. Yan na. Lumalabas na ang aswang sa katawan niya. Tiisin mo lang, Alex. Alam kong nadidinig mo ko. Manalig ka lang sa Panginoon. Uy, Bigo. Huwag mong takpan pati ilong. Baka dyan siya bumigay dahil hindi makahinga. Hanggang sa hindi na nakayanan ni Vico ang pagkakahawa. Nakawala si Alex. Ngunit hindi pa din binitawan ni Isko ang kamay nito. Nagkumawala na sa sahig si Alex. Bagaman anyong tao ngunit iba ang kulay ng mga mata. Kulay itim at nanlilisik habang tumutulo ang laway sa bibig. Pinaghampas pa si Isko sa kamay. Ngunit hindi alintana ng binata ang pagtama. Habang si Vico naman, sinara ang pintuan. Kumuha ng kumot sa loob ng silid at tinali sa katawan ni Alex. Uy, hanggang kailan ba to? Naman oh. Teka, mga agat na ata. Pasensya na Alex ha, pero kailangan ko itong gawin sa'yo. Matapos matalian ng kumot, dinagana ng dalaga. Ilang sandali lang ay nanghina na ito at biglang sumuka. Nasukahan pa nga sa mukha si Vico ng itim na likido. Napakabaho, mas mabaho pa sa amoy ng baboy. Kalagan mo na yan. Ay, andali. Sige na, tiisin mo na lang muna yung baho. Ba't mo kasi dinaganan? Ayan tuloy, nasukahan ka pa. Matapos yun, labis naman ang pagkataranta ni Vico dahil inakala na namatay na ang dalaga. Bumagsak na ang ulo ni Alex sa sahig at nakapikit na ang mga mata. Nayari na. Patay na yata, Isko. Naku naman oh. Hindi yan patay. Hawak ko ang pulso at buhay siya. Hinimatay lang yan. Ay, sa wakas akala ko hindi na maaalis eh. Yan yung suka na yan yung yanggaw. Natunaw sa katawan yung yanggaw at nailabas. Teka, ano bang O sige, tulungan mo ko ipasok siya sa loob. Tapos kumuha ka ng tubig ng malinisan natin. 1, 2, 3. Aray ko, ang bigat naman ng dalagang to. Dahan-dahan lang. Ayan, dyan sa gilid. Mabuti na lang bukas pa ang balik ng mga magulang ko. Makakapagpahinga pa siya rito. Matapos malinisan ang dalaga, nagpahinga ang dalawa sa labas ng bahay. Wala itong kibuan. Kapwa malalim ang iniisip. Hanggang sa nagmungkahi si Isko na samahan si Vico sa pagbabantay sa dalaga. Sakaling hindi ito magising mamayang gabi. Hindi naman tumanggi si Vico. Sa katunayan, hindi na rin ito umuwi ng tahanan. Nanatili lamang sa tirahan nila Isko. Kinabukasan, naghari ang katahimikan sa loob ng kubo habang unti-unting nagkakamalay ang dalaga. Ang dating nanlilisik at itim na mga mata ni Alex, napalitan ng maamong titig na puno ng pagtataka at pasasalamat. Nasaan ako? Para bang nawala yung mabigat na batong nakadagan sa dibdib ko. Alex, dahan-dahan lang ha. Nandito ka sa bahay ni Isko. Maayos na ang lahat. O ito, inumin mo muna. Yung sinuka mong itim na likido, yun ang yanggaw na nagpapahirap sa'yo. Sa tulong ng orasyon at ng aking tangan, tuluyan na itong natunaw at lumabas sa katawan mo. Ganun ba? Maraming salamat. Akala ko habang buhay na akong magiging halimaw. Ang akala ko, wala nang pag-asa dahil sa sumpang to. Maya-maya pa,
Matapos makapagpahinga si Alex, naghanda na silang maghiwa-hiwalay. Ngunit bago umalis ang lahat, hinarap ni Isko ang kaibigang si Biko sa labas ng kubo, sa harapan ng payapang dalampasigan. Biko, nakita ko yung tapang mo kagabi. Kahit na halos maihi ka na sa takot, hindi mo iniwan ang laban. Dahil dyan, napag-isipan kong ipagtiwala sa'yo ang mutya sa luha ng rebultong berhen. Teka, seryoso ka ba, Isko? Yun yung sinasabi mong mabisang pangdepensa. Oo, ipapairam ko na lang sa'yo. Hindi na nito kailangan ng dasal. Hanggat malinis ang iyong layunin. Tandaan mo, bahagi ka ng tradisyon ng aking mga ninuno. Pakaingat-ingatan mo ito dahil malaki ang tiwala ko sa'yo. Iniabot ni Isko ang kamay. Tinanggap naman ni Biko ang mutya ng may paggalang. Pangako kaibigan, hindi ko to gagamitin sa kalokohan. Gagamitin ko ito para makatulong, kagaya ng ginawa mo kay Alex. Matapos yun, naglakad ang tatlo papunta sa Pampang, kung saan nakadaong ang bangka ni Alex. Ang sikat ng araw ay tila sumisimbolo sa bagong simula para sa kanilang lahat. Isko, Biko, hindi ko malilimutan ang ginawa niyo. Ibabalita ko sa pamilya kong ligtas na ako. At huwag kayong mag-alala. Hindi ko na uulitin na magsuot ng kahit anong gamit na mula sa kaliwa. Tandaan mo ang biling ko, Alex. Manalig ka lang sa itaas at huwag kang lalayo sa liwanag. Oh, paano ba yan? May tanga na din ako. Siguro naman sa susunod nating paghuli ng aswang, hindi na ako masusukahan, hindi ba? Depende yan kung gaano kabilis ka umiwas. Pero bago ang lahat, tara muna sa loob. May natitira pa tayong reserbang gin doon. Kailangang ipagdiwang yung panalo natin ngayon. Naglakad pabalik sa kubo ang magkaibigan. Bit-bit ang kumpiyansa at ang mga misteryong tanging silang dalawa lamang ang nakakalam. Handa din sa anumang hamon na dala ng bukas. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.